welcome back to my YouTube channel. So yun, it's been 2 weeks na rin na wala akong upload kasi sobrang busy sa trabaho. Kasi almost everyday talagang 8 PM kami. Weekends lang talaga yung yung may time off. Kaso nga lang, may kasamaang palad na nangyari sa akin na disgrasya ko last week. So dapat mag-film ako by Sunday, tapos i-upload ko sana today. Kaso nga lang ngayon nabugbog ang aking katawan, kaya pinapaliban ko muna, tapos ngayon ko na lang gagawin. Ngayon kasi alas 5 lang kami, so may time akong magdada. Ayan. So ang pag-uusapan natin ngayon is marami kasi akong narinig, or marami akong nag-chat sa akin na kung magkano daw ba ang sahod dito. Marami nagtatanong kung magkano ba ang sahod dito sa Korea, pero wala akong tamang sagot kasi hindi naman pare-parehas yung sahod dito. Yung iba mataas, yung iba mababa, yung iba katamtaman lang. Pero meron kaming basic salary na sinusunod dito. So yun, doon na ako mag-base. Ang basic salary kasi dito is 1,825,000 won. Yun, hindi ko alam, ilalagay ko na lang yan sa screen yung eksaktong amount. Pero yan yung pinaka-basic. Pag i-convert sa Philippine peso, parang 82 to 85,000 pesos yan. Yan yung basic salary ng Koreans. Kaya maraming nag-iingan yung mga Pilipino na mag-apply talaga. Pahirap. Nga lang kasi pahirapan lang talaga. Kasi hindi naman lahat is nabibigyan ng opportunity na makapag-Korea. Kasi marami tayong step by step procedure para makapunta dito. So, sa case ko naman kasi dito, swerte ko na lang talaga kasi napunta ng company is malaking company and mayaman sa OT. Yun nga lang kasi, malaki ang sahod ko dito, pero bugbog yung katawan namin dito, as in ngayon kasi dahil sa pandemic medyo bumaba yung economy dito, pero yung sahod pa rin namin is hindi pa rin naman siya bumababa ng 100k thousand pesos. So sa 8 months ko dito, ang pinakamalaki na tanggap ko dito is 3.4 million won. Diba? So kung iano yun sa Philippine peso, parang nasa 130 to 140,000 pesos. Pero hindi naman siya monthly ganun. Meron talaga yung pag masipag ka lang mag-OT, doon talaga tumataas yung sahod mo. Pero kapag yung chill ka lang, mataas pa rin naman, pero medyo mas bababa doon sa sinabi kong amount. Pero kahit ganun kalaki yung sahod ko, wala pa naman akong naiipon. Siguro sasabihin ng iba, laki-laki ng sahod mo, pero bakit wala kang ipon, ganito ganyan. Diba kapag maliit yung sahod natin, yung kumbaga yung gastusin mo sa bahay, sa family mo, sa sarili mo is saktong-sakto lang talaga. Walang pinagkaiba yung malaki ang sahod dun sa maliit, kasi once na lumaki yung sahod mo, mas lalaki yung mas lalaki yung responsibility mo sa family mo, diba? Sa 8 months ko dito sa Korea, nakapaglabas na ako ng sasakyan. Pinaka blessed yun sa akin kasi at the age of 24, diba, may sasakyan na. Tsaka 8 months pa lang sa Korea, may sasakyan na. Brand new, guys. Yan, ilalagay ko na lang dyan kung ano yung ginawa ko sa sasakyan. Hindi ko to sinasabi para i-brag na ay ganito ganyan, marami akong pera, marami akong ganito ganyan, marami akong ganyan. No,
Sinasabi ko to para mainggan yung mga tao na, alam mo yun, na mangarap na, kasi ako katulad ko, nangarap din naman ako. Nangarap ako na magkaroon ng sasakyan, mangarap ako na makapunta ng ibang bansa, nangarap ako na, alam mo yun, magkaroon ng sapat na pera. So, pero hindi ko hinayaan na hanggang maging pangarap ko lang yun. Ang ginawa ko, nagsikap, naghanap ng solusyon, naghanap ng ways para matupad yung pangarap na yun. So, yung ways na ginawa ko is nag-exam, nag-aral ng exam, nagpa-medical, lahat yung ginawa ko, step by step, para lang makapunta dito sa Korea. Swerte ko na nga lang talaga kasi hindi ako naabutan ng pandemic. 2 months after na nandito ako, dun nag-boom yung pandemic. So, swerte ko na lang talaga kasi yung iba talaga is okay na sila, mayroon na silang mga visa and everything, malapit na sila mag-flight pero nagka-cancel dahil sa pandemic siguro. So, gusto ko lang ma-encourage yung mga tao na, alam mo yun, huwag silang hihinto, huwag kayong huminto na mangarap. Pero yung pangarap na yun, kailangan nyo maghanap ng ways, ng solusyon para yung pangarap nyo hindi lang maging pangarap, para yung pangarap nyo maging katotohanan din, di ba? Makulayan din yung pangarap nyo. So, ngayon, medyo humihingalo na yung aking ATM account. Kasi, okay lang kasi sa family ko naman napupunta yung pera ko. So, okay din naman. Sasakyan, tapos soon siguro after ng pandemic maumpisan ko na yung renovation ng bahay ko. Kasi mayroon na akong bahay dun sa amin. Ay, nagulat ako guys kasi 2 weeks ago, di ba? 2 weeks na ako hindi nag-upload. So, wala akong nag-live ako nung last week doon sa park, nag-biking lang ako, tapos nagkwento-kwento tungkol sa OFW thingy. Tapos nagulat ako, 2 weeks ago ata yun, nag-boom agad yung subscriber ko. Hindi ko na expect yun guys, that from less than 100 ngayon nasa 570 plus. So thank you so much talaga guys sa mga nag-subscribe, nag-like, nag-comment, nag-share ng videos ko, and sana soon madagdagan pa tayo, and mas lumaki pa tong family na to, itong Darian's Vlog na to, diba? At ma-tour ko kayo sa after talaga ng pandemic. Hindi ko na wala na makakapagpigil sa akin na gumagala, kasi alam mo naman kailangan talagang safety first before travel. Kasi di ba, hindi naman biro yung pandemic na yan, so kailangan mawawala mo ng pandemic bago tayo maggala-gala. So di ba sinasabi ko before na pupunta akong Seoul, pero dito kasi sa amin nakokontrol na nila yung COVID-19. May gamot na ata sila dito sa Korea, pero alam mo yun, yung ayaw kong sumugal, kasi Seoul kasi dun yung isa sa pinakamaraming nagkaroon ng cases ng COVID-19. So iwas muna tayo dun. Pwede nang gumala sa Seoul, pwede nang pumunta doon, pwede nang lumibot sa buong South Korea kasi safe naman na. Pero ang sa akin lang is, hanggat mayroon pang COVID or hanggat mayroon pang positive cases dito sa South Korea, hindi ako pwedeng gumala ng malayo, diba? Kasi sa akin, hindi naman sa akin, pero isa ako sa inaasahan ng family ko sa Pinas. So kailangan
maging healthy ako, maging safe ako, di ba, from the virus. So, kailangan safety first. Huwag mo tayong gumala. Pero once talaga na matapos tong pandemic na to, ay, talagang pupunta ako dun. Hindi lang sa Seoul, kundi sa iba't ibang lugar pa ng South Korea. Pero this summer vacation naman kasi I think nasa August 5 to 9 kasi yung sinasabi nila dito na yun yung bakasyon namin, summer vacation. Siguro magbubusan tour na lang ako kasi yun yung mas malapit sa amin, na 30 minutes travel lang. Busan naman na ako, so doon na lang ako, lilibulin ko na lang yung buong Busan. Gusto ko rin kasi mapunta yung temple nila doon, yung may beach. Papakita kong picture dyan. Yan, diba? Ang ganda. Tapos yung isa, tapos pupuntahan ko na yung portal ni Lee Min-ho dun sa Republic of Korea. Yan. So pupuntahan ko na yun. Tapos yung ibang drama scene location, iban ko na rin siya. Kasi sayang din naman yung 5 days kung tutungan lang tayo dito sa bahay din. Pero yung ibang kasama ko pupunta na ng Seoul, gusto ko talaga, pero pag-isipan natin ng maigi yan. Pero siguro by October, kasi meron kami ulit na Chuseok na tinatawag, is yung parang holiday dito sa Korea. I think nasa 3 days din yun. So siguro doon na lang ako pupunta kasi perfect din yung weather kasi malamig. Kasi ngayong summer vacation, ngayon kasi medyo ulan, tapos init, ulan, init. Parang pag yung day na travel namin sa Seoul tapos umuulan, parang sayang yung alam mo yun, yung ang pangit kasi pag umuulan, boring. Hindi boring, pero parang mas maganda kapag yung sunny, tapos yung medyo malamig na yung init. Kasi dito grabe guys. Ang init dito, parang alam mo yun, parang weather ng Pinas din na sobrang init na hindi ka maligo sa isang araw. Kailangan maligo everyday. Kasi yung winter ako everyday naliligo nung winter. Mga every other day. Dahil grabe naman yung winter dito. Ang lamig-lamig. Sobra. Nung pagdating ko kasi dito sa Korea, November 27, winter siya. Ang pinaka first na punta ko dito, negative 4 agad. Parang hindi pa naka-adjust yung katawan ko. From sa Pinas kasi 40 degree, tapos pagdating ko dito negative 4. Kamusta naman? Diba? Hindi pa ako nakapag-adjust. Pero ngayon, nakapag-adjust na ako kasi na-experience ko ng winter, spring, summer, tapos yung sa September is yung fall or autumn. Yun na yung taglagas. Pinakagusto ko talaga, yun yung inaabang-abangan ko dito sa uli, yung autumn. Kasi diba yung mga puno magiging orange, yung dahon, mga dahon na magiging orange, red, yellow. Ang ganda. Tapos ang ganda ng aura. Ang ganda ng aura ng mga damit-damit doon. Kasi pag winter, jacket lang. Ngayon, todo outfit ka, pero balot na balot ka ng jacket, wala na lang kwenta. Ngayon, yung spring naman, medyo malamig pa rin kasi spring. So, nag-jacket pa rin talaga ako. Parang siya, parang Tagaytay or Baguio weather. Ganun yung spring dito sa Korea. Tapos yung summer, literal na summer, parang sa Pilipinas dito, mainit. Yung kaliligo mo lang sa paglabas mo pawis. Hindi siya yung init na pawis yung init na hindi ka pagpapawisan, yung dry na init. Yun yung ayoko. Mas gusto ko ng pawisan ako sa init kaysa yung sobrang dry. Parang feeling mo gusto mong maligo time to time. Ayun. Dami ko na nasabi. So, yung maraming salamat
sa 570 plus na subscriber. Sana madagdagan pa. And kunting-kunti na lang, road to 1,000 na. Diba? Nakalahati na natin. So, kunting-kunti na lang. Sana talaga madagdagan pa tayo. No? Siguro naman, isi-share ko yan. Diba? Upload lang tayo ng upload. 2 weeks kasi pero ipupush ko na once a week siguro meron akong upload, diba? Para hindi naman maraming nagsasuggest na magbukbang daw ako. Guys, mataba ako, mukha lang akong matakaw pero hindi ako matakaw. Yung noodles lang na yun dalawang noodles lang yung kaya kong kainin. Tapos kapag kumakain naman ako sa canteen, hindi ako ma-rice, maulam ako. Yun. Tapos pero yun, di ba yung mga mukbang talagang maraming pagkain, hindi ko kaya yun. So, ang sahod dito sa Korea is hindi siya bumababa ng 1.8, pero depende kasi yun sa sipag mo mag-OT, magtrabaho. Pero yung kapag walang OT kasi, yung diretsong yung Monday to Friday mo is 5 p.m. Tapos may ka, tama ba? Yun ata yun Tapos diba pag kumpleto mo yung Monday to Friday mo na 8 hours, automatic bayad yung Sunday. So parang pag nakumpleto mo yun for a month, yun ata yung 1.8. Yun. So kapag Monday to Friday tapos may OT ka hanggang alas 8 or 8, 9, 10, OT na yung automatic. Tapos pag may Saturday ka pa, OT na naman yun. Pag may Sunday ka pa, OT na naman yun. Ganun kasi sa amin. Sa amin kasi is Monday to Friday 8 p.m. kami. So mayroon kaming 2.5 hours na OT. Tapos Saturday 8 to 5, so may 8 hours na naman kami OT. Tapos Sunday same 8 to 5, so may 8 hours na naman. Pero di ba kapag na-complete na mo yung Monday to Friday, bayad yung Sunday, so nagiging double pay yung Sunday. So ganun yung sa amin dito, kaya malaki yung sahod dito kasi hindi mo naman basta-basta makukuha yung malaking sahod kung hindi ka talaga hindi ka nagpapakahirap. Kasi pahirapan dito, meron pa nga yung winter to spring. Yan. Ang trabaho namin sa isang araw is 14 hours a day. O di ba, tumataginting yun ng mga 3.5, 3.8, mga 4M ganyan. Pero yung katawan mo naman bugbog, sakit sa katawan. Pero okay lang, malaki naman ang sahod, carry yan. Tapos nakakaawa nga lang yung iba na 3 times a week na lang sila nagtatrabaho. Yung iba walang Sabado, walang Linggo. Pero okay lang yan, kasi dumadaan naman talaga tayo sa mga ganyang problema, kasi dahil nga sa pandemic tsaka sa ekonomiya ng Korea medyo bumaba ng ata. So pero parang hindi ko ramdam ngayon. Dati kasi siguro mga 5 months, first 5 months ko parang diretso kasi 3 million plus ang sahod ko. Won, hindi peso. Hindi ganun kalaki ang sahod dito kapag million pesos na. Won lang yun. So parang nagre-range lang siya ng 100 to 130,000 pesos. First 5 months ko parang sipag pa ako magtrabaho, kasi syempre malaking sahod sobrang laki. So talagang sipag. Pero nung naramdaman ko na yung pagod, naramdaman ko na yung sakit ng mga katawan ko, mas okay na ako dun sa hindi ako pagod pero malaki yung sahod. Hindi mas hindi pagod, pero yung saktong pagod lang, hindi yung
yung sobrang pagod. Diba? Yung 14 hours kang magtatrabaho, 8 a.m. to 10 p.m. Ganon. Sobrang sakit sa katawan. Ngayon, okay na ako dun sa 8 to 8 ay 8 a.m. to 8 p.m. Okay na ako dun. Pero kung sa sahod kasi parang nakukulangan ako. Siguro kahit mga 8 a.m. to 9 p.m. Iwasan natin isang oras. Pwede na. Okay na ako dun. Diba? Kasi tsaka ang dami nagagalit sa akin sa Facebook kasi ang dami nag-message sa akin na ano daw ako, maluho daw kasi dami ko daw gadget, bumibili daw ako ng kung ano-ano, puro daw Apple. Anong magagawa ko? Mura lang kasi dito. Pag nasa Pilipinas naman ako, hindi ko naman mabibili yun. Diba? Sino ba naman makakabili ng iPhone 11 Pro Max na worth 80,000, diba? Kung nasa Pilipinas ako, hindi ko yung mabibili. Kahit ng iPhone 7, hindi ko mabibili yan kasi mahal. Pero pag nandito ka sa Korea, ang laki-laki ng sahod mo. Tapos yung mga phone dito, mura. As in, sobrang mura, guys. Mga Samsung dito na S10, S20, mahal pa yung S20, pero yung S10 is dito kasi, diba, last year ba or last year nilabas yung S10. So yung presyo niya, for example, presyo niya is nasa 80,000. Tapos ngayong year lumabas yung S20. So yung S10, yung 80,000 na yun, hindi na yun yung presyo niya, bababa na siya. Siguro magiging 50,000 na lang ng presyo ng S10. Tapos si S20 naman yung mataas. Tapos pag may dumating na naman ang bagong phone, si S20 bababa yung presyo, si S10 mas lalong bababa yung presyo niya. Diba? Ganon sila dito. Hindi kagaya sa Pilipinas na yung S10 mo, dumaan na ang 10 taon, yung presyo ng S10 mo na 80,000, same 80,000 pa rin. Dito iba. So, yung mga binibili ko dito, yung mga outdated na siya, yung parang binili ko S10 5G, binili ko siya cash, mura na siya. Kung i-compare mo sa Pinas, mahal, pero pag nandito na siya, pag dito binili, mura siya. Tapos binili ko itong iPhone 11 Pro Max ko ng 1,440,000 won. So para siyang 40, magkano? Nasa 60,000 plus pesos. Yun yung presyo niya. Tapos nasa siya, 256 gig. So bumaba na yung presyo niya dito. Hindi ibig sabihin na clone to, ha. Siya, orig siya. Yung competition kasi ng mga gadgets dito sa Korea, as in ganon sila. Kumbaga, so naging Apple lover ako since nung kailan ba? Last year, kasi yung iPhone 6s Plus ko noon, yung pinakaunang iPhone ko, second hand pa yun. Binili ko yun sa estudyante ko. So yun yung first iPhone ko. And second iPhone ko is iPhone 10 or yung iPhone X or iPhone 10. Yan. Nandito na ako sa Korea noon. Tapos second iPhone ko is iPhone 11. Nakumpleto ko kasi yung iPhone 11 series, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max. Yung nakumpleto ko siya. Yung 11 Pro is binenta ko kasi halos paras lang sila ng Pro Max. Mas malaki lang kasi yung Pro Max. Mas gusto ko yung mas malaki yung phone. So binenta ko na lang iPhone 11 Pro. Pero nasa akin pa rin yung iPhone 11. Yun yung madalas kong ginagamit sa vlogging. Tapos nakabili na rin ako ng MacBook Air, Apple Watch. Kinumpleto ko na. Kulang na lang sa akin is yung iPad Pro, MacBook
Asus, iMac pala. Yung iMac di naman na kailangan kasi may MacBook. Mahal, ay di, mas mahal pala itong iPhone 11 Pro Max kaysa sa iMac. Kasi natiligan ko yung iMac sa dun sa mall dito sa Home Plus is nas lang siya 1.2 million won. Yung malaki na nasa 32-inch ata yun Hindi ako nagkaka... 32 o 24. Hindi ko alam. Basta ganun yung niya. 1.2. Binili ko tong iPhone ko is 1.4. Diba? Saan ko naman ilalagay yun? Ang late-late lang ng kwarto namin dito. Siguro pag malapit na ako umuwi, diba, sa Pilipinas, bilhin ko na lang yun. Kasi once na sa Pilipinas na ako, hindi ko na mabibili yan. Mahal na doon. Mahal na dyan sa Pilipinas. Kaya yung mga gusto magpabili sa akin ng cellphone, magpabili na. Bayaran nyo ha.